may nagme-message sa atin kung paano daw ma-recover yung ating reference number, lalo na pag mababayad tayo sa SIRB or SID. Minsan makalimutan natin yung pag-screenshot pagkatapos natin mag-generate ng ating reference number. So wag natin kalimutan i-screenshot at i-save natin yung ating na-generate na reference number. Kasi once pag nakalimutan natin, so mahirapan tayo. Kaya kung isa ka sa nahihirapan o isa ka sa nakalimutan yung reference number mo, hindi mo na screenshot, so ang video na to para sa'yo. Lalagay naman tayo na cellphone number, so kailangan yung cellphone number activated talaga. So yun lang tandaan natin, activated yung ating cellphone number na ilagay natin pag fill up natin sa mga form, sa pag-apply natin ng SID o SIRB. Pagkatapos natin magbayad, mag-pump up yung reference number natin sa message natin sa ating cellphone, sa SIM card na ginagamit natin. Kaya may dalawang paraan tayo sa pag-recover nating reference number. Unang-una, sa pag-recover nating reference number ay punta lang tayo sa eGov, mag-login tayo sa eGov kasi sa eGov na tayo ngayon, so mag-login tayo sa eGov and then hanapin natin yung history. Yung history dito lang sa pinakababa. Pag pindot natin sa history, dito na makikita mo yung transaction. So dito sa transaction, pindutin mo lang mag-pump up na yung motor sa pag-recover ng ating reference number. Yung pangalawang paraan sa pag-recover nating reference number is punta lang tayo sa ating Chrome and then i-type lang natin yung Marina OAS. So pagkatapos natin mag-type, dito pindutin natin itong Marina OAS. Pagkatapos natin mapindot yung Marina OAS, ito tayo dadalhin sa site ng Marina OAS. So dito sa OAS, dito sa pinakababa, makikita mo yung parang messenger. So message, pwede tayo dito mag-message, pindutin lang natin. Ito direct to sa help desk ng Marina kung sakaling may mga request tayo or may mga problema tayo sa ating application, so pwede tayo dito. Dito na tayo makipag-communication ni Marina. So i-type lang natin yung how to recover my reference number. So, pagkatapos natin mag-type at saka mag-send, so ito na yung reference. So dito naman, sundin lang natin yung guide ni Marina sa pag-recover ng ating reference number. So basahin lang natin to at yun na sundin natin. And then, pagkatapos noon, mag-antay tayo ng ilang minuto, mag-reply si Marina na ganito, ibigay yung reference number. So, ganun lang mga tol, sa pag-recover nating reference number. Isa lang masasabi ko, wag na natin kalimutan kapag screenshot yung ating reference number na na-generate, screenshot agad natin para hindi tayo magka-problema. So, ganun lang mga tol, magkita-kits tayo sa susunod na video.